Good day guys, so may project tayo ngayon. So ang problema naman itong Nissan Urban na to, nagbabawas ng freon, no? Ang nangyayari is nawawala yung lamig, no? Nawawala yung lamig kasi nagbawas ng freon. Ang unang nawawala ng lamig yan sa likod, no? Dahil pagka bawas ang freon, lalo mga ganito mga naka-dual aircon, ang circulation ng freon hindi na umaabot sa likod. Kaya ang unang mararamdaman mo dyan, magbabago yung lamig sa likod. Ang isang dahilan yan is yun nga, nagbabawas siya ng freon. Ngayon, paano naman mag-check ng freon leak, no? Sa system ng sasakyan? So, ang unang ginagawa ko dyan, chinecheck ko muna sa labas, no? Sa mga fittings, sa mga dugtungan, dahil yan ay may mga o-ring, no? Yan ang kadalasan bumibigay dyan, yung mga o-ring sa mga fittings, yung mga dugtungan ng mga tubo or sa mga hose. Yan. So number 1 yan sa o-ring. So i-check mo muna sa labas bago mo i-check sa mga evaporator. Okay? Para hindi ka muna magbabaklas sa mga evaporator. Okay? So ngayon, check natin kung anong problema nito. Dahil malamang meron kang freon leak. Pakita ko sa inyo. Okay guys, so ito yung Nissan Urban. Ayan, so chinecheck na namin ngayon kung saan maaaring mag-leak, no? So unang chinecheck dyan sa mga fittings. Ayan. Ayan. So, dito may mga o-ring din yan sa mga dryer. Ayan. Yung mga dugtungan. So sa mga condenser sa ilalim, yan yung mga fittings nya. So paano mo nga malalaman kung may leak? Malalaman mo yan pag mayroong oily sa mga tubo. Yan. Gaya nito dry. Yan, wala. So makikita mo yan nag-oily. Kasi ang system niyan is may langis. No? Ayan. So dry dito, wala. So kumbaga makikita mo agad yan pagka mayroong namamasa sa mga tubo. Okay. So hanapin natin. So sinisilip na ni Boy sa ilalim. Yung kadalasan dito. Ayan. Dinadukot ko yan dyan. Kinakapa ko yung mga tubo sa compressor, no? Yan, so wala. Okay, so dry dun sa ilalim. Wala. And then dito may mga junction yan. O may mga dugtungan. Ayan. So wala. Okay. So, doon tayo sa ilalim. Check ko sa ilalim. Okay, so dito sa mga fittings, dry. Okay. Flashlight, boy. Okay. Fittings yan ang mga tinitignan dyan. Yan. Pare-pareha siya sa mga sasakyan, no? Okay. Siyempre, higa tayo. Sama ko kayo. So, ayun. Okay, so ayan. Nakikita nyo yan sa chassis. Nagmapa na yung basa ng oil. So, possible nandito. So, ito yung check valve. Papunta sa likod. Yan, yung mga nagtatanong kung nasaan check valve. Nandito yan. So, dry. Ito yung sa high side hose. Ito. So dry. So ang possible ayun. Yung nasa gilid ay nagkukulay berde-berde. So nandyan yung leak. Yung low side. Ayan yung malaking tubo. Talihipuin natin Ay, so ipuin natin yung ayun. Ayan, so
yung sinasabi ko na namamasa-masa ng oil. Yan. So yun ang possible leak niya. Ngayon ang problema natin, nakatago yan. So hindi ka makakapagpwersa ng liabe, no? Para luwagan siya. So kailangan natin tanggalin tong sub-radiator. Okay. So nakita na natin yung leak. So possible wala yan sa loob. So guys, nakita natin yung leak sa ilalim. So tatanggalin ko muna yung sub-radiator para makabuelo yung liabe, no? Sa pagluwag ng fittings. Then ang possible na naging problema niyan, gaya na sabi ko nga kanina, is sa o-ring, no? Okay, so babaklasin na natin yan. Okay guys, so pinapabaklas ko na kay Boy yung sub-radiator, no? Shoutout muna dyan sa mga taga NUOC. Ayan. May mga tropa ng mga Nissan Urban. Ayan. Aking mga kasama. Okay, so ngayon makita ko naman sa inyo kung ano yung mga klase ng o-ring, no? Para may idea kayo kung ano yung mga bumibigay ng o-ring, kagaya na sinabi ko kanina. Okay, so ito yung mga o-ring na ginagamit ko. Ayan. So may mga sizes yan. Depende sa tubo, no? Sa mga tubo, sa mga fittings na magfi-fit. Yan, so may sizes yan, yung 5/6, yung mga ito 3/8, ito 1/2, yan. Ito 5/16, and then 5/8. Okay. So ngayon yung mga fittings nyo ngayon, nakadepende yan nga sa o-ring na ginagamit, no? Kaya mas maganda kung mas may brand or mas mahal, gano'n. Siyempre mas maganda kung branded yung o-ring na ginagamit, gaya ng ginagamit ko. Okay, so ganito yan. Yan, ganito pang testing ko. Yan, sa ganyan nagpi-fit yung mga o-ring. Yan, ganito yung mga fittings na may mga o-ring. Okay, ito, meron pa tayo dito. Yan guys, so ganyan yung actual na itsura ng mga o-ring. Yan. Okay, so malaki ang trabaho nila sa system ng aircon, no? Dahil once na ito tumigas or lumutong or masira, yan, sisingawan freon. Okay. Ito, meron tayo sa compressor. So ito yung kakaibang size ng sa compressor sa TD27. Yan, medyo rare siya hanapin. Okay guys, so nakita nyo na yung mga klase ng o-ring na ginagamit ko. Ngayon naman, ang tanong nyo naman kung magkano. Okay, kasi pag minsan nagpapagawa kayo sa labas or sa iba, sa mga shop, yan, yung iba yan naniningil ng o-ring. Minsan 20, 30, gano'n. Ngayon dito sa akin, hindi ko na sinisingil yung o-ring kasi alam nyo kung magkano lang yan. Ang isang piraso ng o-ring is 3 piso. 3 pesos lang ang per piraso ng o-ring. Kagaya na ito, kabibili ko lang. So 100 pieces is 300. Okay? So hindi ko na sinisingil yan sa mga customer, no? Okay, so malapit na. Malapit na matanggal ni Boy. And then papakita ko sa inyo kung paano natin tatanggalin yung fittings. Paano natin luluwagan kasi siya yung pinakamahirap o pinakamasalimuot na pwesto. Kasi marami tayong tatanggalin. Ang laki! Okay guys, so bago natin kalasin yung fittings, kailangan natin pasingawin yung preyon. Okay, so wala na tayong preyon, kakalasin na natin sa ilalim. Okay guys, so nandito na tayo sa ilalim. So ito yung leak nandito, no?
Mamaya tatanggalin dito. Para makabelo tayo ng pagluwag. Ayan, tanggalin mo muna yung mga nakaharang. Cheese nail. Maliit. So, kailangan natin tanggalin yung bracket ng speedometer cable. Ayan. Speedometer cable yan. Ano na? Ito lang pinaka ano dito, mas nasa loob. Ha? Nakatago yung ano, naging leak niya. Okay. Subukan na natin yung luwagan. Gipit na gipit. Ayun. Oh. So lumuwag na. Dito pa nag-leak. Dito pa nag-leaks. Talaga sa pinakamahirap pa nag-leak Okay. Kung makikita nyo guys, talagang kulay berde. Nagbe-berde yung tagas niya. So oil talaga yung lumalabas. Okay, so tatanggalin natin yung bracket. Napakaliit na bagay yung naging problema, pero napakahirap ng trabaho kasi nasa ilalim. Mas okay sana kung nasa labas siya. Madali siya ma-identify kasi yan, nagmapa na yung basa ng langis. So, tinanggal ko yung bracket, yung bolt, para napag-iwalay ko yung dalawang tubo. Ayan. So yung tubo na to guys, yung papunta sa likod, yan yung papunta sa compressor. And yung papunta sa harap, yan na yung papunta sa mga evaporator or sa evaporator sa harap. Boy, pansungkit ng o-ring. Double time, move. Chill out. Stop in. Pepax out. Moves out. Okay. So, tatanggalin natin yung o-ring na papalitan natin. Oh my god. Talaga ma-skip. Ayan. Okay. So ito yung naging cause ng leak. Oh guys, ayan.
So yung 5/8 na o-ring. Ayan. Ayan, so ayan ah. Kita nyo yung oil, kulay green. So galing talaga sa system. So ito yung papalitan natin na o-ring. Medyo tumigas na. Boy, o-ring! 5/8. Double time. Move. Masahan, malinis. Hi guys, so ito na yung bago nating o-ring. Ayan. So ito lang yung papalitan natin yan. Okay, so pagdudugtuin ko na ulit yung fittings. Okay, so higpitan na natin to. Okay. So, i-leak test na lang natin muna. So, papasukan natin ng hangin yung system para makita natin kung mayroong leak. Kailangan natin siguraduhin na wala na siya magiging leak dahil mahirap nga siyang palitan. Boy, pasukan mo na. Okay. Kailan na huli naglilinis ng ano na ito? Ay, napakahirap ibalik. Binabalik ko yung clamp. Ay, balik ko na yung bolt. So, balik na rin muna natin yung bolt ng speedometer cable.
Okay, so meron na rin laman na pressure yung system natin. So pwede na natin iligtest. Gagamitan natin ng sabon. Okay. To make sure na wala siyang magiging tagas pa ulit. So ito yung karaniwang ginagawa namin pag leak test. So kailangan ng sabon. Makikita mo yan kung may bubula. Okay, so wala na. So pwede na natin i-vacuum yung system. At ibabalik na natin yung radiator na maliit. Okay. Okay, so naikabit na ni Boy yung sub-radiator. So magba-vacuum na tayo ng system. Okay. Yan, okay. So hihigupin natin yung hangin sa loob ng mga tubo sa pamamagitan nitong vacuum. Okay. So dito lumalabas yung hangin. Yan. Then after nyan, ilalak natin yung gauge. Tapos papasukan natin ng freon para ang laman ng system is puro freon lang. Okay. Okay, so tapos na tayo mag-vacuum. Nag-freon charging na tayo. Ayan. Okay. So, pwede na start. Start. On mo na yung aircon. Okay. So, ito yung reading ng low side. Kulang pa ng freon. Okay. So, unti-untiin lang natin ang pasok. Okay guys, so na full charge na natin yung freon. Ayan. So, ito yung reading ng compressor niya o yung system niya. Ayan. So, nasa 30 lang. Yan, nakikita nyo, nag-automatic na. Ayan. Ayan. Okay. So, makikita nyo sa side glass. Medyo clear na, no? Ayan. Yung side glass dun sa may dryer. Ayan. So maganda pa yung bomba ng compressor. Ayan. Mapapansin nyo, hindi ako nagkakabit ng high side ng gauge. Ayan. Kasi kinakabitan ko ng high side gauge yan pagka medyo mataas ang reading. Diyan ko lang binabasa yung ano niyan, high side. Okay. Okay na. Okay na yung aircon natin. Okay na yung project natin. Quality.